magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naaabot ng video na ito. Ngayon po ay may ipipresent po tayo sa inyo, no? Iba po ang topic natin ngayon. Ipipresent natin sa inyo yung list ng mga lindol na nararanasan natin ngayon. At ayon ito sa earthquaketrack.com. Meron po silang mga mapa, no? Na kung saan naroon yung record ng mga earthquake, yung malalakas po, no? At ayon dito sa mapa na to at saka sa mga listahan, no? Ito po yung mga naganap na earthquake sa loob lamang ng 24 hours sa buong mundo po yan, no? At makikita po natin dito na ang activity ay nasa paligid ng Ring of Fire. Napakadelikado po nito. Ibig sabihin, nagiging active po itong mga Ring of Fire. At dito po nakakonect yung tinatawag nila na Apolaki. Ito po yung pinakamalaking volcano o dormant volcano na nasa sakop ng karagatan ng Pilipinas sa gawing Pasipiko, no? So, pinakamalaking volcano po ito sa buong mundo, no? Ngayon, kung mag-trigger ang Ring of Fire, at alam naman natin ang Pilipinas nasa Ring of Fire, pwede pong magising ang mga bulkan na ito o kahit ng mga iba pang bulkan na nasa Pilipinas o around the world na malapit sa Ring of Fire. Ngayon, pangalawa, no? May kinalaman kaya ito sa tinatawag natin 3I/Atlas. Sa mga hindi po nakakalaman, ito po yung pambihirang comet, no, na pumasok sa ating solar system at hindi regular na umiikot dito kagaya ng mga nakagawian nating Halley's Comet, no? Marami pong klase ng comet na regular na umiikot dito sa ating solar system. Pero ito po ay hindi iikot. Dadaan po ito sa ating solar system at wala pong kapangyarihan yung gravitational ng araw para paikutin ito. Galing po ito sa deep space, no? Pangatlo po ito na pumasok, no? Bisita sa ating solar system. Hindi po taga solar system ang comet na ito. At sinasabi kasi sa ibang pag-aaral na habang palapit ng palapit ito sa Earth ay nagre-react po yung Earth natin, no? At nabubuhay itong tinatawag na Ring of Fire, no? May kung anong nangyayari sa Earth habang lumalapit ito. Naapektuhan ba nito ang gravitational pull ng Earth laban sa nire-release niya na enerhiya? Habang lumalapit kasi sa araw itong comet na ito ay nagre-release ito ng enerhiya, no? Ayon sa pag-aaral ng siyentipiko, no? At pinakamalapit po ang comet na ito sa Earth sa darating na October 30 or October 29 to October 30. Yan po ang araw na pinakamalapit ang 3I Atlas sa Earth. Hindi po nagawa ng araw na paikutin ito sa ating solar system dahil may sariling enerhiya itong comet na ito. Galing po ito sa deep space, so wala pong nakakaalam. So ito na po ang ating list kung saan makikita nyo rito yung galaw, yung mga lindol o ma-identify natin na parang gumagalaw talaga itong Ring of Fire at tila nagre-react sa comet na 3I Atlas. Ito po.
So, yun po ang mga listahan na nakita natin, ano? So, kayo na po ang magsabi kung talagang nagigising na po itong tinatawag natin Ring of Fire, no? May kinalaman kaya ito sa comet na tinatawag nilang Interstellar 3I Atlas? Maraming salamat po.